Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain cuts so deep, I can't find the words to pray. Sometimes heartaches seem to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on, God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can't make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to its end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on, God gives grace. Grace will help you stand when problems seem so tall. And grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on, God gives grace. Just remember when it seems you can't go on, God gives Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At alam ko po natin ay handang-handa na po ang bawat isa. At siyempre po kailangan masaya po tayo at buong puso nating welcome ang salita ng Diyos. Kaya nga po yung nakikinig ng salita ng Panginoon ay may blessing po yun. Yan ang Luke 11:28.
So sana po ay nakapagpahinga kayo kahit bahagya lang. Then patuloy nating na-enjoy yung mapayapang buhay. Then of course blessed. When I say blessed, maraming bagay pong blessing, di po natin yan mabilang, no? Yung nakaraos ka naman sa mga nakarang oras, kanina po yung pagbiyahe ninyo, pagbiyahe natin papunta simbahan, pag-uwi natin ay nandun po yung kamay ng Panginoon. At the same time, nananghali, maaaring may nakapag-siesta, then at lalo sige tinihanda ang ating sarili para po ating mapakinggan ang salita ng Diyos. So sa gabi pong ito, ay kami po ay nagpapasalamat, lalo na ako sa inyong mga panalangin. Napakahalaga po yun, ano po, kasi yun po yung dapat nating ugalin bilang mananampalataya, helping, at po nga ng Biblia ay magtulungan po tayo. Yung pong pagtutulong sa pamagitan po ng prayer, that's 2 Corinthians 1:11. Helping together by prayer. So that's 2 Corinthians 1:11. So, saglit po tayong manalangin. Alam ko po, handang-handa tayo. At ito po yung pagbibigay ng maluwag, buong puso na atensyon sa salita po ng Diyos. Shall we pray? Panginoon namin Diyos, na dakila, maraming salamat po, Ama. Ako nagpapasalamat, karamay ko po ang iyong mga anak sa iba't ibang lugar. Kaisa po kami sa Spirit ngayon. Dahil ang aming pagtutuunan ay mga salita mo na dinescribe mo ito. They are spirit and they are life. Alam po naman namin, minulat mo, tinuro, na kami pong lahat ng iyong mga anak na meron na pong bagong pagkatao spiritual. Kaya po and then at the same time, yung Holy Spirit na nanahan sa amin upang matulungan kami may apply sa buhay namin ang mga salita mo na tinawag mong spirit and life. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, for having your spirit, having your life, having your book, at ganon din po yung patuloy mong pagtitiwala sa amin ng buhay, pagpapahiram, and faithful provision ng aming daily needs. Alam mo po, palagi ang aming sarili when it comes sa time na dapat kami makinig, dapat pong magbulay-bulay sa salita, dapat magpuri, dapat magpasalamat, tulad po ng oras na ito. Dalayan ko, Lord, sa mga kapatid po namin, patuloy na sumusubaybay, regularly, ay patuloy maging blessing po ang iyong mga salita. Nagmungayaan po ang devil, Ama, na mag-create po ng disturbance, magkaroon po ng lilikha po ng isang diversion. O ibig sabihin ay ililihis kami ang aming atensyon sa mga salita mo at tulungan mo kami na mabigyan ng buo na atensyon ng lahat ng mga detail na mula sa iyong salita na yung sasabihin may kinalaman po sa paksa na na aming sinimulan kaninang umaga. Ama, thank you again sa pagtitiwala sa oras mo na ngayon ay niyokol mo sa amin para po sa aming kapakanan spiritual. Bless mo po ang mga kapatid po, kaibigan sa iba't ibang lugar, sumusubaybay, nakikinig sa iyong salita. Yung mga anak, ang kapatid ko sa church dito, Panginoon, Magnified Bible Truth Baptist Church, ay tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Maging obedient kaming children. Maging faithful kaming stewards. And at the same time, patient sa lahat ng bagay na aming dinaranas na ito naman ay inaalaw mo. At bahagi ng aming buhay dito, kung ikaw nga ay nung magkataon-tao ka, ay masasabi ko po sa isang salita na katakot-takot. Ibig sabihin napakarami ng mga paghihirap, suffering na dinanas mo nung ikaw ay nasa form ng man, pang sacrifice ang iyong sarili to pay the penalty of our sin. Now, you added this opportunity. Alam namin, you have some prepared truths, blessings para po sa amin upang wala na po kaming may excuse. Basta po may bigay namin atensyon, oras, pagpapahalaga nito, alam po namin mangungusap ka sa amin. At ang aming hiling Panginoon na sana ang aming mga naririnig, hindi lang po pumasok sa isang tenga at lalabas sa kabila, kundi tumimo ng malalim sa aming mga puso na gaya ng binhi. Ito po ay papasok, magbubunga, gradually sa aming buhay, at ito po ay magkakaroon ng manifestation sa aming outward na bubuhay, Lord. Thank you, Lord, sa presensya ng banal na Espiritu na siyang aming guro,
mangyari po yung kalooban. This is for your name, honor, and glory in Christ's name. Amen. Alright, tuloy po natin yung ating sinimulang kaninang maga. Kasi for the time being ay morning muna po tayo, and I really appreciate yung po mga kapatid, talagang pinagsikapan po nila na makarating. Napakaganda ng bilang natin kanina. Halos puno po tayo at ganda palang tignan nung may mga distansya, no? Yung social distancing na nakaupo. At nakakabless po na makita mo mga kapatid na nananabik na makita ang kanilang mga kapatid sa iyo, Panginoon. Kaya yun po yung bagay namin kinagagalak sa Panginoon na yung idinadagdag sa amin. So, kanina ay sinimulan po natin ang paksa na the believer's completeness in Christ. So, kung titignan po natin muli, sisilipin lang natin yung verse 9, 10, 11, and 12 ng Colossians chapter 2, the believer's completeness in Christ. Kasi po kanina may nag-message sa akin. Nagtatanong kasi, usually nung hindi pa tayo nagre-regular service pag Sunday morning, palagi siyang sumusubaybay. Nasa Baguio po yung kapatid. And then sa kanyang pagsubaybay, na-appreciate po niya yung mga natututunan niya. Ngunit sila po ay parang meron namang isang area dumalapit sa kanila dahil may namatay daw. Doon sa malapit sa church nila. So, hindi na naman po sila makalabas-labas, kaya wala po silang pagtitipon sa kanilang church. Kaya nag-aabaw po siya ng mga live stream na tulad ng ating ginagawa. At that shows na napakaganda, na very striking sa heart ng isang lingkod na tulad ko, na merong ganong reaction, no? And then, sabi ko, ay 3 consecutive Sundays na kami nagtitipon sa loob ng simbahan, pero nagla-live stream pa rin paggabi. Kaya handa po natin ating sarili, pag-pray po natin yung mga ganong klaseng Kristiyano, at sana darami pa yung ganon, na maging regular, kahit paano ay maglaan sila ng time ng regular, kasi especially yung Friday ay series po yung ating pinag-uusapan yan, pinag-aaralan, kasi yan po talaga yung inaabangan natin, yung second coming ng Panginoon. Pag tayo familiar sa setup ng second coming, di po tayo maguguluhan. Kahit ano po yung mga kalat-kalat na mga aral na pinagrarambulan po nila mga talata, at hindi nawawala po sila sa principle ng right division o yung rightly dividing the word of truth. Anyway, ang paksa po natin ay dapat maunawaan po ng lahat ng mga nagsasabi na tumanggap sa Panginoon. Kaya palagi natin pong isa-isip, palagi nung tanggapin natin ng Panginoon, of course, spiritually na-in siya sa atin through the Holy Spirit, na tinawag pong Spirit of God in Romans 8:9, and at the same time, the same verse, ay tinawag po siyang Spirit of Christ. Kaya pag ang Spirit ni Kristo ay wala sa iyo, sino man tao, kahit na nagkiklaim siya na iglesia nila ay ganon, ang pangalan, ay hindi po siya kay Kristo. Hindi po siya kay Kristo. Yun ang clear na binabanggit ng Romans 8:9. Kaya, ang magpapatotoo na ikaw nga ay sa Diyos, kay Kristo, if you have the Spirit of Christ. Kasi ang Panginoon nasa right hand of the Father in heavenly places, Ephesians chapter 2. Kaya having Christ in us through His Spirit, that's the Holy Spirit. Pinangako niya, pinangako ng Father yan, pinadala nila yan. Yan po yung bahagi, membro ng Godhead. Kaya po ito'y mahalagang maintindihan po natin. Kaya pag sino man nagkiklaim na si Kristiyano, ikaw ba'y may Holy Spirit? Nasa ibang Espiritu ni Kristo o Espiritu ng Diyos? Siguradong ang sasabihin nun, siyempre naman, paano ka nagkaroon nito? Yan po yung isang bagay, kakapain niya. Pag hindi po siya familiar sa mga talata na nagbibigay ng paliwanag doon. Kaya ikaw na Kristiyano, you must be aware na hindi ka kay Kristo kung wala sa iyo ang Spirit ni Kristo according to Romans 8:9. Now, kung tinanggap mo siya, yung totoo, dapat aware ka, alam mo, at naituro siya, naimulat, you have the Spirit of Christ, na ito tinawag din na Spirit of God. Kaya having that, spiritually ang Panginoon nasa iyo, and then spiritually, at the same time, na kay Kristo ka. Kaya nga yung Ephesians 2:6,
Nakaupo na po tayo doon sa sangkalangitan in Christ Jesus. Kaya spiritually, kung wala ka kay Kristo, physically ka lang, nasa local church ka, not necessarily na ikaw po ay spiritually na kay Kristo. Pwede kang ikaw ay present palagi sa physical local church. Kaya dahil nabaptize ka ng physical water, hindi ibig sabihin yon nananahan sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Kailangan aware ka at alam mo yon. Pag hindi mo kayang paliwanag yon, ibig sabihin malabo sa iyo yon, issue na yon, yung katotohanan na yon, hindi ka kay Kristo. Kaya we are talking about here in Christ. The believer's completeness in Christ. Ito yung mga mananampalatay kay Kristo. Pag mananampalatay kay Kristo, a lot of verses, dinidescribe niya ng Panginoon mismo kung anong meron yung mga tao na yon, kung sino sila, anong pagkakilala ng Diyos, pamagitan ng salita ng Diyos. Very, very important po na maintindihan ng lahat ng Kristiyano, that is a sign of maturity. It is not just saying, I received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. So ano bang meron kay Kristo? Why did you receive Him? Why did you say Lord and Savior? Kailangan po bilang Kristiyano, ikaw na kapatid nakikinig ngayon, I really appreciate that, ay kailangan alam mong paliwanag mula sa Scripture kung ano o bakit tinanggap mo si Kristo, ba't kailangan mong tanggapin, ano ibig sabihin ng tanggapin. Kaya yan po yung tinatawag po ng Biblia na pananampalataya. Na hindi mo paniniwalaan ang sinasabi ng Diyos pamagitan ng kanyang salita, kaya hindi mo tatanggapin na yung aral na yun, si Kristo ay God, nag-manifest in the flesh, namatay para sa ating kasalanan, kaya libing na buhay maguli, finish yun. Kaya yung lahat ng nagay Kristo, complete. Kaya the believer's completeness in Christ, Colossians 2:9, for in Him, kay Kristo, dwelleth all the fullness of God, of the Godhead bodily. Yung Godhead, yan po yung Trinity. Ibig sabihin, pag Godhead, yung tatlo na person, that's God the Father, yung Son, and then the Holy Ghost. So, lahat po ito ay bumubuo sa isang God na sila po yung may programa para yung tao maligtas. Yung Father ay pinadala yung kanyang bugtong na anak sa pamamagitan ng pagkakataon tao. Natapos ng Panginoon, yung second person of the triune God, ang mission na kompleto niya, natapos, finish nga, 1930 nandiyan. And then bago siya umakyat, binanggit niya yung promise ng Father, and Him alone, and Him also, nagsisend po yung Holy Spirit. Kasi hindi po may papadala ng Spirit hanggat hindi mag-glorified yung Son. Nangyari pong glorification after the resurrection. Kaya doon po ay then 40 days ay nagbigay siya ng marathon instruction sa mga believers. Okay? Para po sila ay pumunta doon sa Jerusalem, huwag aalis doon, hintayin ang pagbaba ng Holy Spirit sa kanila. Bago bumaba ang Holy Spirit sa kanila, ay sila po ay isang local organization na mga believers na tinawag ng Panginoon na mula sa iba't ibang vocation or profession. May tax collector, merong tinatawag po nating farmers, or may tinatawag na mangingisda, mostly mangingisda. Kaya po sila ay pinag-ipon ng Panginoon, 12. Yung isa naman ay ang kanyang isip ay palagi nakasentro doon sa material, yung pera. Kasi siya may hawak ng supot, ano? So alam naman natin ang nangyari doon, 30 pieces of silver ay pinagkanulo yung Savior, no? So ayun, nakakalungkot po yun. Sana po ay wag mangyari yung tunay na buhay sa tunay na buhay sa mga nagpo-profesa sila ay disciple, mananampalataya sa Panginoon, na sa konting barya ay pinagpapalit natin ng Panginoon sa buhay natin. Huwag na wawag. Ito po. Sabi nga ng verse 9, Colossians 2, for in Him dwelleth all the fullness of the God, bodily, Godhead bodily. Verse 10, ito yung direktang talaga ng announcement, declaration, you are complete in Him, which is the head of all principality and power. Kaya yan po yung matibay, matatag na experience. So, nakatotohanan, pagpapatutuo ng Panginoon, kompleto kayo kay Kristo. Pinasulat niya kay Apostol Pablo. Kasi siya yung ulo, head of all, not siyam.
all principality and power. Kaya if you have Christ in you and you are in Christ, and at the same time you have the Holy Spirit with you, in you, ay napakaganda po ng pakiramdam mo. Kaya pagkatapos, yung commitment niya, He will never leave you nor forsake you. Kaya wala kang katatakutan na sino man tao mag-i-influence ng life mo dito, palayo kay Kristo. Kundi kahit anong banta, kahit ano ang pwedeng gawin ng tao, lahat ng possible thing na pwedeng gawin niya para i-damage ka o i-destroy ka, etc. Ang kick-claim mo palagi, the Lord is my helper. Tutulungan ka niya. So, yan pong tutulong. So, napakaganda na maging aware ka sa assurance na yun, no? And then, makita mo natin dito, ang wika po doon, in whom, sa verse 11, also you are circumcised with the circumcision made without hands, spiritual circumcision. Ito yung namulatan ng mga Hudyo, circumcision, pagtutuli. Na ito po yung isang tinatawag po nating sign ng covenant. Pagtutuli. Kaya po nung panahon ng giyera ng mga German, nung sila po nandun ng maraming Hudyo, alam na alam, pag uubarin po yung mga lalaki na hindi naman siya, ano ba ito, talaga Hudyo ba ito? Pagtuli, Hudyo ito. So, dahil sila po talaga yung pinupuntirya, set aside po sila dahil sa isang lugar, i-isolate sila, yun po yung nangyari doon, ano? So, napakahirap nung ginanas nila, yan po yung lahat ay connected, related sa Panginoon. The same is true sa ating panahon, na tayong mga mananampalataya, expect mo na yan because the devil is a roaring lion, seeketh whom he may devour. Palagi yung gagawa yan. Mga maaring tao, nakasama mo ngayon, best friend mo, kaibigan, whoever they are, kamag-anak, kapitbahay, whoever they are, dahil sa iyong dedication sa Panginoon, paglilingkod, pananalig, bukang bibig mo, ang iyong Savior, ang iyong Lord, posible, pakikilusin siya ng devil to distract you, to destroy you, to divert you. Yan yung salita po na mga bagay na pwede niyang gawin. Ano po? Kailangan ho dito ay maging vigilante tayo. Yan ang 1 Peter 5:8. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Kasi yan po kasing circumcision, yung pagtutuli, splitting of the flesh po yun. Kapag kaya po tinuli po, no, ayan, sinircumcise ang isang bata, na-split po yung balat. So, iyon po yung picture illustration na ginamit dito. Yung body of sin, of the flesh, ang wika niya, hiniwalay na po ito doon sa soul, na kasi doon sa Old Testament, walang born again doon, ay magkadikit po yun. Kapag po nagkasala yung body talaga, kaya marami po silang washing na mga ginagawa doon, program. Iba-iba yung paglilinis. Okay? Para maintindihan ninyo yung washing. Kaya marami po silang washing. Kaya sabi po doon na, and then, verse 12, buried with Him in baptism, that's spirit baptism, wherein also you are risen with Him. Kasi risen with Him. Kasi kung hindi po yun, ay spiritual baptism, kailan ka naman nabuhay maguli? Nakasama niya. So yun po, you are risen with Him though through the faith of the operation of God who had raised Him from the dead. So mga kapatid, napakalaga po na maunawaan mo bilang mananampalataya, nagsasabing tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Lord and Savior, meron pong announcement ng Biblia, kompleto ka sa Kanya. Wala kang pangangambahan na mawawala sa iyo yung completion mo, mababawasan man. There's no such in the Bible na buo ka tapos babawasan ka. Sino sila para makapagbawas? Pag-aari ka ng Panginoon. You have the Holy Spirit, no? Shield ka na nga Pakikialaman mo, di powerful pa sila sa Holy Spirit at sa Panginoon. Kanina, napag-usapan po natin, pag sinabi natin complete kasi, having all necessary parts, elements, or steps. Binigyan na sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga elemento, okay, mga necessary parts, elemento, mga steps, kung anong dapat mong gawin, ay wala na kung pwedeng ma-excuse ang mga mananampalataya. That's why, right, hearing, reading, meditating, studying the Word of God, ito ho yung magsusupply sa atin
ng kaalaman and information para lalo po nating magawa ng tama yung ating natitirang buhay sa araw-araw na paglakad. Kaya yung una natin kaninang napag-usapan natin kasi yung nung tayo ginawang complete ng Panginoon ay tayo po ay iniingatan niya in His risen life kasi yun ang victory eh. Yung resurrection, yan po yung victory side or aspect ng gospel. Nung namatay, para sa ating kasalanan yun, hindi sa kasalanan niya. Hindi lang ho namatay, kundi inilibing. Yung paglibing, yung po yung illustration na inilibing na. Inilibing na yung mga kasalanan mo na hindi na dapat makita. Kaya makikita natin sa Biblia ay put on the new man, put off the old man. So yan po yun. Para maintindihan po natin unti-unti mga bagay na yan. Ngayon, binigyan ho tayo ng isang pagkakataon mula nung tayo ay maging bagong tao sa Kanya, ng klaseng experience in other words, para ito ay ma-experience mo sa buhay mo, nating lahat na tumanggap, yung sadya, layon, yung pagkabuhay na maguli bilang bagong tao as compared doon sa old man. So makikita mo ngayon yung paggawa ng Panginoon. That's why we have Philippians 2:13. It is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. We have the presence of the Holy Spirit. Kaya may mga taong trained people na ginagamit po sa atin upang tayo turuan, ipahayag ang salita ng Diyos, ipaalala. Kaya kailangan po ng mga lingkod ng Diyos yung panalangin ng mga kapatiran, yung concern ng mga kapatiran, yung thoughtfulness ng mga kapatiran, yung care ng mga kapatiran sa mga lingkod ng Diyos na tinatayo sa iba't ibang mga gawain ng Diyos. Kapakatandaan po natin yun, ano? Kaya isang sikreto po niyan na makikita po yung magkaroon ka ngayon ng single eye in the believer's life. Kaya nga, if therefore thine eye be single, sabi ng Panginoon, the light of the body is the eye, sabi po ng Matthew 6, yun ang point 1 kanina, thy whole body shall be full of light. Tama nga naman, kung halimbawa, ibang tinitignan ng kaliwang mata sa kanan, magkabulbul po yun, walang sabog po yung nakikita. Kaya nga, hindi ko magkaroon ng magandang hakbang, kasi ang nakikita ng kaliwa, hindi yung nakikita ng kanan, kaya hindi ho sila united, no? So, pag single eye, both dalawa, ay isa lang talaga ang kanilang vision. Okay, so yan po yung makita natin, single eyes in the believer's life. Pangalawa, napansin natin kanina yung pure heart for vision. Pag vision kasi, ang pinaka-ultimate na mangyayari sa isang mananampalataya, makikita na niya yung Diyos. Pero spiritually, sa araw-araw na buhay, figuratively, sabihin ho natin ng ganon, okay, ay halos makikita mo ang Panginoon sa araw-araw ng buhay mo if you maintain a pure heart. Purity in heart. Kasi napakaganda ng kilos ng Holy Spirit sa iyo noon. Makikita mo ang galaw, kilos ng Panginoon sa life mo. Kaya kailangan meron ka talagang mapapatunayan na ginagawa ng Diyos sa life mo. Since you got saved and submit ourselves unto His will, hinayaan natin, i-guide tayo ng Holy Spirit, turuan tayo, hindi tayo nagmamarunong, di matigas ang ulo. Alright, hindi natin binabaliwala ang lahat ng mga habili ng tatay, ng ating Panginoon, ng ating Savior. Kaya po, ang heart ay patuloy, nalilinis pure. Pure na po positionally dahil yung katwiran ni Kristo ang naibigay sa iyo at sa akin. Kaya pag tignan ka ng Diyos, righteousness ng Panginoon sa Kristo, yun nakikita, it's no longer yours, no longer mine. Kaya yan po yung dapat natin makita. Kaya nga, mapapansin natin sa Biblia, napakalaga po ng mind, yung isip, na po, kasi yan po yung tinitingnan ng Panginoon, ano ba yung binubuo mo sa isip, pinapaandar mo, etc., no? Kaya, maintain mo yung heart mo pure. Kaya every time you pray, mga kapatid, ay hilingin natin sa Diyos na sana ay yung thought mo at saka yung heart mo ay purify ng Panginoon. Bigyan ka ng pure heart, pure mind. Mahalaga pong bagay yun, no? Purify yung ating mga puso para sa ganon ay maganda yung pakiramdam mo araw-araw, masaya. Kasi malinis eh. Pag malinis, malinis isip mo.
malinis ang iyong pakikiugnayan sa kapwa. Wala kang hidden agenda, wala kang anong sikretong bagay na tinatago. Maaring merong isang taong ngiting aso ang wika kaya ngiting matsin, pero sa loob, iba ho yung binabalak. Yan. Yeah, you got to be careful, kayo mga kabataan ngayon, lalo na kayo mga kabataan na mga kapatid na mga kababaihan, ay huwag ho kayong pakuha sa mga matatamis ang dila, ang wika nga. Or baka mayroong mga tinatawag nating pang-appeal, pero makikita mo in the long run, dapat po talaga mapapansin mo sa buhay niya kung ang isip niya ay pure, kung ang heart niya ay pure. So, and then, napansin natin yung pangatlo kanina, the right spirit for God. Right spirit of God, si David naranasan niya ang makagawa ng mali, kasalanan, samantalang po siya pinuno ng Israel. Sa mga digmaan po siya, kasi iba siya warrior po siya, supposed to be sa kasalukuyang battle ay nandun siya. Pero to make the story short, nakagawa po siya ng hindi tama. At naramdaman niya sa araw-araw na buhay niya. Kaya po ay talagang gano'n na lang kanyang pagsisisi, pagsusumango sa Diyos na sana po magkaroon ng bagong tamang spirit within me. Ang wika niya doon sa verse 10 ng Psalm 51. Psalm 51, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So yan po yung ating napansin doon. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Sa Old Testament kasi, nawawala yung Holy Spirit. Kapag binigay yung Holy Spirit, ay para doon sa kanyang pakay, why He gave His Spirit. Okay? Pero, nawawala din po yun. Pag tapos na po, halimbawa ito, pag nakagawa sila, lumalayo na po yung Holy Spirit. Pero as long na ang Holy Spirit, ang siyang inaalaw na gumawa sa buhay nila manguna, ay nananatili po yun sa kanila para every time na makaharap nila ang anumang digmaan, conflict, ay tagumpayan nila yon because of that Spirit of God. Kaya napansin natin doon sa Ephesians 4, at yan po isang bagay na dapat natin tandaan. Ngayon, pupuntan po natin yung number 4, isang bagay na sikreto ng pagiging complete ng isang mananampalatay kay Kristo. So magkakaroon siya, unang-una yung pinag-usapan kanina, na magiging looking niya sa araw-araw, maging po doon sa unang-una sa spiritual aspect ng kanyang paningin, ay talagang nakatuon yun sa Panginoon. Okay? Kasi po, nangako ang Panginoon sa kanya, babalik siya. Naghahanda po ang Panginoong Jesucristo ng mga paglalagyan ng lahat ng mga Kristiyano, mga believers kay Kristo, because He is preparing places in all the mansions in heaven. Yan ang John 14. My Father's house are many mansions, ang wika niya. So yan po yung kinakailangan, nakatuon tayo doon sa author, may akda ng pananampalataya natin, at ginawa po niya sa Calvary. Pinakita niya ang uri ng pagtitiwala, paniniwala doon sa Father, na hindi siya pababayaan, and at the same time ay mangyayari at magtatagumpay yung mission na yun, dahil yun po ang laman ng puso para po tayo, alright, by nature wicked, children of the devil in 1 John 3:10, ay makonvert, mailipat kay Kristo para maging anak ng Diyos. At yan sa pamagitan ng pananampalataya, na ito yung kanyang tinrabaho, pinaghirapan, kinamatay, at natapos yung mission na yon, nabuo yung tamang pananampalataya na i-record in the Biblia, yung lahat ng nakakilala sa kanila, recipient po sila doon sa pananampalataya na yon, na narinig nila sa mga mangangaral during that time, kung saan ay patungkol sa kanya. That's why naniwala sila, so napasa yung faith na yon, yung power ng faith na yon. That's why yan ang pinangahawakan niya kung si Kristo. Kaya nga, I can do all things through Christ, wika ng Philippians, chapter 4. Kaya itong number 4 natin, mga kapatid, mapapansin natin dito, ito yung number 4 natin, the willing heart for service. The willing heart for service. So ito po isang sikreto na hindi na po kailangan takutin, pilitin ang siyang mananampalataya, kasi numan na siya. Pangalawa, meron siyang Holy Spirit. Pangatlo, aware siya
doon sa katotohanan at binibigyan ng importansya na babalik ang Panginoong Jesucristo. Alam na niya mangyayari pagbalik ng Panginoon na kung siya man ay buhay na dadatnan in the twinkling of an eye. I repeat, in the twinkling of an eye, kisap mata, mapapalitan yung body niya kung ano man ang form niyan, ano man ang katayuan niya, whether siya rich or poor, lahat yun papalitan. Mawawala yan, bababa lahat yan, maiwan dito yan. Bahala ng pagagawan ng mga taong nag-reject, hindi nagbigay ng importansya sa panawagan at alok ng Panginoong Jesucristo, pasok sila sa tribulation. So, pagpasok sa tribulation, maranasan nila mga bagay na minsan ay maaaring narinig nila, okay? And then, kaibang sitwasyon. Talagang kontrado ng devil ito as pamagitan ng Antikristo. The willing heart for service. Exodus 35, verse 5. Exodus 35, verse 5. Ito yung karanasan ng mga people of God. Okay? Very clear po. The willing heart for service. Take ye, ito po yung instruction kasi magtatayo po sila ng tabernacle, lahat po ng mga bahagi ng tabernacle na yon. Alright, yung iba-ibang mga rooms nito, yung mga gamit nito. So, nanawagan ng Panginoon, sabihin mo sa kanila ganitong gawin upang maitayo po yon. Kaya dito maglalabasan po yung mga mamahalin, paborito nila sa araw-araw na sinusuot at etc. Di po sila naghinayang sapagkat pagkikita nila, naisip nila na ito isang magandang pagkakataon. Yung tabernacle, meron isang bahagi po ito talaga, yung kasalanan ng mga Israelites, yung lahi na yon. Pag sila nakagawa, that's why meron tinatawag nating high priest at ito ay dinadala. Siya yung nagdadala naghahain, pag tinanggap ng Diyos, accepted yung kanilang mga offering ng mga animals. Kasi may sin offering, may peace offering, etc. Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever, ito po yung requirements, ito yung hinahanap ng Panginoon, ayaw niya yung napipilitan. Ayaw niya parang ino-hold up mo yan. Gawin mo, gawin. Yung gano'n. Di ko nananakot ang Panginoon. Tinuturan po ang mga puso. Pag ikaw related sa Diyos, ito yung nangyayari na totoo talaga sa buhay mo. Wala na magsasabi sa iyo, wala na marahil mananakot sa iyo kasi marami mga pastor ngayon, tinatakot ka. Lalo na sa giving, pupunta sila sa Malakay 3. Kanya po yung mga uri ng mga mangaral, parang major nila, kumbaga sa pag-aaral, yung money. Kaya pagdating sa mga malalalim doctrine ng Biblia, yung right division, wala na ho dyan, kumakapa. Take ye from among you an offering unto the Lord, whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass. Have you noticed that? Yun po yung nire-require ng Panginoon para po yung kabuuan ng tabernacle, iba't ibang mga bahagi nito kasi may mga talagang yari, no? Ito ay ginamitan ng gold, silver, etc. Yan po yan. Kaya ang secret number 4, the willing heart for service. Kung hindi ka willing heart, alam mo ng Panginoon yun. Maaaring yung mga tao nakita ka nagsamba pero wala naman sa loob. Pwedeng ganon. Ito, sabi ng verse 21, lundag tayo sa verse 21. And they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing. And they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle, in verse 21, of the congregation, and for all his, that's God's services, his service, and for the holy garments. Kaya nga may mga kasuotan po silang nararapat suot, lalo na po yung mga priest, right? High priest, mga sinatawag po natin 22. And they came, both men and women. Di po lang lalaki lang to, men and women. As many as were willing-hearted, and brought bracelets, earrings, rings, tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. Kita ninyo?
Ano sa palagay nyo kung ito ang hihilingin na klaseng offering ng Panginoon? Marami ka ba dyan kapatid? Baka marami ka tinatago dyan. Kung yung hinihiling ng Diyos yan, kaya mo bang, kaya mo bang ilaan yan? So sa kanila po, kung titignan mo, compare sa panahon natin ngayon, parang imposible sa iyo ngayon. Lalo na kung wala ka naman talagang ganung uri, no? So in the verse 29, the children of Israel brought a willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work which the Lord hath commanded to be made by the hand of Moses. So nakita natin ang kahalagaan po ng willing heart, willing mind, willing-hearted ang wika. Doon sa verse 5, whosoever is of a willing heart. And then yung verse 21, heart stirred him up. Everyone whom his spirit made willing. And then kasi ano ang para saan yon? For the service, kasi doon sila nga magse-service. Yung mahalaga po yung pagkakaisa ng mga kapatiran, something na pwede ho yung gastusin, gamitin doon sa pananambahan, simbahan, kung magkasakwan, ano? And then verse 22, willing-hearted. Verse 29, willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made them willing, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. So yan po yung naisulat sa Biblia for our learning. Very clear naman yung 15:4 ng Roman. And then pansinin natin ito mga kapatid, kaya nga minomonitor din pala ng Panginoon ang ating mga puso. Ikaw lang nakakalam na actually, tsaka yung iba hindi nila alam yun, ang laman ng yung puso. Maring kinausap ka ng Panginoon, personal, alright, pinarandam sa iyo kung ano ang nararapat mong ilaan, okay, sa bagay na yan na merong binigay sa iyo ang Panginoon. Kaya wag nating pong tipirin o sabihin na natin, kuriputin ng Panginoon. Hindi po. It is a matter of the Holy Spirit's conviction. Pag yun po yung naramdaman mo, ay asahan mo, may blessing po yun pag ginawa mo talaga yung totoo. No? Alright. I-compare naman natin ngayon sa 2 Corinthians 8. So we are talking about willing heart for service. Hindi ho talaga pwede rito talaga yung napipilitan or natakot ka lang. Yan. 2 Corinthians 8, maraming magagaling na gano'n, no? Tatakutin ng miyembro. Yan, mayroong mga gano'n, mga ngaral siya. Kailangan isama na ninyo ang inyong pastor sa budget nyo. Yung mga gano'n ba? Nako, grabe naman yung gano'ng klase pag-angaral. Okay. Panginoon ang kasama nila, hindi ikaw magdikta. Panginoon ang mangungusap sa kanila, hindi ikaw. Kung may pakita mo sana sa Biblia yun, maliwanag. Pero kung inimbento mo lang, para lang ma-implement mo, matakot pa yung mga nakikinig, uri ng mga aral ng ganyan, iniwasan yung mga ganun. Wala kang makukuha doon. 2 Corinthians 8, 1-3, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Mga believers to, sa mga local churches sa Macedonia, how that in a great trial of affliction, dumanas po sila ng mga krisis sa buhay. Trial of affliction, the abundance of their joy and their deep liberty abounded unto the riches of their liberality. Sa kabila ng ganun po, ang kanilang sitwasyon nararanasan, hindi po nawala sa kanilang puso yung kanilang pagiging liberal. Yung liberal, ito po yung tinatawag po nating hindi maramot. Talaga mapagkalob, madali ho siyang makatulong matouch yan, yung maganyan yan, ano? Papansin po natin dito, liberality, yan. Riches of their liberality. Dito po sila mayaman, sa kawang gawa, pagtulong, pagkakalob, yan po yun. Yan ang kanilang, yan ang nakita ng Panginoon, kinoment ng Panginoon, na i-record in the Bible. Bagaman sila po, ang naging situation nila, dumano sila ng great trial of affliction in verse 2, the abundance of their joy, pero masaya pa rin. Yan, pakatandaan nyo yan, ha? Isang palatandaan, nag-enjoy ka sa Panginoon, kahit anong situation mo, maaaring isang kahig, isang tuka,
o hindi ka naman karami yung kinakain mo, at least nakakaraos lang, pinagtsitsagan mo talaga na may pasasalamat talaga kung ano man ang naihapag. Kaya kayo mga bata, huwag kayong maging masyalan sa pagkain. Ayaw ng Panginoon yun, hindi natutuwa yun. Kaya, sikapin mo ang isang bagay na maaring sa tingin mo hindi mo gusto, wag mong konsintihin yung dila kasi may problema yung dila mula noon sa Garden of Eden. Dila po ang pinairal doon dahil doon sa bulong ng devil, no? Sabi ng verse 3 ng 2 Corinthians 8 verse 3, "For to their power I bear record, sabi ni Paul, and beyond their power, beyond kung ang power niya 5, beyond doon. Ano yung beyond na yun? Lampas doon, ibig sabihin. And beyond their power, they were willing of themselves. Yan po yung maganda na binabantayan ng Diyos. Pag halimbawa, ito lang ang kaya mo, nandun pa rin ba yung heart na willing ka? Kasi marami din mga Kristiyanong alam ko, na kung loloobin lang ng Panginoon, magkaroon akong ganitong makatulong. Magawa ko ito. It is between God and you. Pakatandaan mo yung kapatid. Siya yung magbabarden sa heart mo. Pero ang hinahanap na dito, kahit na ikaw ay nasa great trial of affliction, nasa poverty, yung makikita natin dito, for to their power in verse 3, I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves. Yun po yung binabantay ng Panginoon, willing heart. Yan. Ano yung makikita natin dito? Sa verse 5. Sa verse 5. Yung verse 2 lang, mapapansin natin dito, yung deep poverty. Yung phrase na deep poverty. May great trial of affliction, pero masaya pa rin, na may maintain nila yung saya sa Panginoon. And their deep poverty, ay nag-abound sila unto the riches of their liberality. Parang yung mga Kristiyano, na nabanggit din sa James, rich in faith, pero hindi siya mayaman materially. Mayaman sa pananampalataya. Ayun po yun. Yun dapat tumiral kasi pag mayaman ka sa pananampalataya, binigyan ka ng more blessings ng Panginoon sa material, at talagang madali na ho yun. Madali na hong gawin ang isang bagay na pinagagawa ng Panginoon kasi mayaman ka sa pananampalataya. Naniwala ka doon sa sinabi niya na it is blessed to give. Ayan, it is blessed to give. May blessing. Kailan at paano? Yun ang maganda. Kailangan ho ay surprise. May paraan po ang Diyos. Kaya sabi po doon sa verse 5, and this they did. Ginawa po nila not as we hope, na hindi namin inasahan. Ang sikreto pala ito yon, yung sikreto. Mga kapatid, verse 5. This is the secret. Kaya may sikreto po yun Willing heart for service. Yan ang nakita ng Panginoon. Kaya may sikreto. First, ito yung sikreto nila. Kaya yung bagay na sa kabila na ito ay beyond their power na gawin, ay nagkaroon po ng katuparan. Siyempre, God supply. Bigyan nakita yung willing heart nila. Nakuha niyo? Willing heart sila. Yun ang binabantayan kasi ng Panginoon. Lahat po tayo, mga mananampalatay, member ng iba't ibang mga local church ng Panginoon. Ikaw nakakala, may willing heart ka ba? Willing hearted ka ba? Pag ang Panginoon ay nagpapaabot sa iyo ng something na dapat gawin, pero nung dumating sa iyong attention nyo, nakita mo lang talaga yung pangangailangan na pwedeng gawin, and then you have the willing heart. Yung bang gusto mo, may burden ka, kaya mo dinadaan sa prayer yun. Nagpipray ka, nagpipray, sana magawa mo yun kung may pagkatiwala ng Panginoon. Puro ganun ba? Ang ibig sabihin nun, that indicates, that implies na ikaw ay merong willing heart. Pag magkaganon, magkakaroon po ng katuparan, pero may sikreto. Verse 5, first, yan ang una. Gave their own selves to the Lord. Yan ang una. Pag binigay mo ang iyong sarili sa Panginoon, hayaan mo siya ang magpapasya, hayaan mo siya ang maglalaan doon sa iniisip mo sa kanyang paraan at panahon. Kanyang time. Ayan, pakatandaan mo yan. Kaya nga po, pag ito po ay time ng Panginoon, ay gagawin po niyang beautiful in His time. Sabi ng Ecclesiastes 3:11. Ito ay first gave their own selves to the Lord, pero meron second part. And unto us by the will of God. Kaya nga po yung submission
yung remember them that have rule over you, submit yourselves. Yung mga ganun ba, no? Kaya yun po ay bahagi po ng program ng Panginoon. Kung ano ang attitude nyo sa mga lingkod ng Diyos na nagpapaabot nito, nagpapaalala, huwag kayong mainis kung paulit-ulit yung isang aral, salita naman ng Diyos naman yun. Tapos, kumisan, natsyetsyempo na ay guilty tayo, huwag ko tayong magdamdam. Tapos nang gagalaitin, nawawala yung love, nawawala yung softness ng heart, yung meekness and lowliness in heart. Ang gawin lang po natin dito, pasalamatan ng Panginoon because at that time, nangusap sa'yo. Kasi may nakita siya ngayon, pinahayag, so tamang-tama, yun ang case mo at yun ang case ko. Kung naintindihan ninyo. Ang sikreto, para yung iniisip mo pwedeng gawin, pwedeng itulong, okay? Ano man yun, ikaw nakakalam between you and God. Unang sikreto, para yung magkaroon ng katuparan ayon sa kanyang kalooban, first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Verse 12, for if there be, ito yung una, for if there be first a willing mind, it is accepted. Yun. Pag wala ho yung willingness, kahit na ho pinakita mo sa tao, papalakpakan ka ng mga taong nakakilala sa'yo, kasama mo, no? Wala rin naman pong score yun sa Diyos. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Kaya ang Panginoon hindi magre-require ng bagay na wala sa'yo. Pag binigay sa'yo, may purpose. Yan po yun, no? May purpose. Kaya nga po, napakalaga, ang sikreto po talaga, na aware ka na ikaw po ay complete na kay Kristo, wala ka nang hahanapin, naibigay na po yung mga kailangan ng mga parts, alright, elements, etc. Ay napakaganda po na ito ay sanayin mo, kapatid. Sanayin po natin lahat kasi ito'y for service. Kaya po tayo niligtas para ho tayo ang in-expect ng Diyos maglingkod. Service. Hindi lamang po siya unang-una, siya yung unang-una talaga, and then yung ating kapwa. And then, tayo mga mananampalataya, yung sinasabi ng Galatians 6:10, habang meron tayong opportunity, it is the responsibility of the whole family of God and the whole ng mga stewards ng Panginoon and lingkod co-laborers, sabi nga ng 1 Corinthians 3 verse 9, para po i-reach out yung mga kapwa natin na hindi paligtas. Okay, maaaring ito ay naliligaw o mula sa salita ng Diyos. Ngayon, meron pong special yon, especially unto the household of God. No? Yung household of faith na tinatawag. Kaya mahalaga po yon, kilalanin mo, mahalin mo, pag-pray mo yung mga kapatid mo sa Panginoon. Iyan po yung household of faith na tinawag na household of God in Ephesians chapter 2. Kaya, napakaganda naman talata, first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. If there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Pag wala ka, hindi ka nire-require ng Panginoon. Maaaring kaya wala sa'yo, hindi pa na-deliver, baka hindi mo hinihiling, baka hindi ka interesado. So, yan po yung ayusin natin, ha? Ayusin natin. Kung nakita ng Panginoon, you have a willing heart, you have a willing mind to do this, to do that, hilingin mo sa Panginoon sa prayer. Pag nakita nga talaga totoo yun, hintayin mo yung delivery. 2 Corinthians 9, 6-7. Pag naisagawa mo naman, ito yung paraan. Tapos pupunta na tayo sa last. 2 Corinthians 9, 6-7. Dalawa lang po yung ating pag-usapan ngayon. But I want you to remember all this deeply sa mind natin, ang heart. Pagkat ito'y mula po sa salita ng Diyos, nabasa mo dyan, you have your Bible, narinig mo rito. And then, pansinin natin muna yung 2 Corinthians 9, 6 and 7. By this I say, he which soweth sparingly, shall reap also sparingly. Pag ikaw ay, kumbaga sa pagtatanim, konti lang binhi yung itinanim mo, huwag kang mag-expect ng marami. Konti lang nilagay mo So, ganun din po yung principle of giving. Yan po yung principle of giving. Kaya ikaw, na kapatid, alam mo kung ano ang tamang pagkakaloob. Kasi it's between you, God and you, tsaka yung bagay meron ka. Hindi po natin pwede na bilang
co-laborer ng Panginoon, kumbaga sa kumpanya, siya ho yung may-ari, siya ho yung manager, general manager, siya po yung palaging nagpapaalala sa atin. Pagkatapos, huwag mong sabihin na walang bahagi yung kumpanya. Kasi unang-una, kumbaga sa kumpanya, binigay mo yung best mo doon. Ngayon, ang business ng Panginoon, ang kailangan niya, yung gaya nung sa Exodus 35, pag mayroon hong project or ganon, or may mga bagay na dapat paggastusan ng pamilya niya, kailangan ho magtulong-tulong. Pero hinahanap niya uri ng pagtulong, yung willing heart, willing mind. Kaya ito po yung makikita natin sa 2 Corinthians 9:6-7, na gusto niyang i-practice yun, na he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Principle, sowing and reaping lang po yun. Nag-sow ka konti, huwag kang mag-asa na mag-reap ka, mag-ani ng marami. At ka, demanding, palahanap. Pag marami, ay asahan mo, yun, ay merong bountiful. Bountiful, yung wika niya, shall reap also bountifully. 7, dapat mga attitude. Every man according as he purpose in his heart. Yun dapat talaga sa puso. Yan kaya nga willing-hearted Every man according as he purpose in his heart. So let him give. Let him give. Not grudgingly, napipilitan, nakasimangot, yan, nagmamaktol. Kasi meron ka nga marahil plano na ito'y pambibili mo ng ganyan, any-tapen, meron demand ang Panginoon, may utos ang Panginoon na gawin ito, gawin yan. Hindi ka naman inihiling kung wala ka. Kung walang binigay sa iyo. Or of necessity for God, loveth a cheerful giver. Kaya yung po yung nakita niya doon, sa Exodus, yung mga lahing Israel na pinili ng Diyos na maglingkod, para magkaroon kayo ng tabernacle kung saan ang kalutasan ng inyong mga kasalanan, diyan gaganapin. Yan po yung pinakabuod niyan, bottom line. So, kailangan ng mga bagay na meron kayo, galing naman sa akin yan, kasi lahat ng bagay sa Diyos yan, alam na nila yun, namulat sila dyan. So, ngayon, dumating yung time na kailangan mailagay na, may tayo na yung tabernacle, may Holy of Holies, may mercy seat, okay, may showbread na lugar, candlesticks na gano'n, no? Marami ho, and then mga curtain, iba-iba ho yun, no? Na mga bagay na magmumula doon sa kanilang contribution, yung kanilang mga giving. So, nangyari, at naitayong maganda, bate doon sa description, sinabi ng Panginoon, yung kanilang tabernacle. Kaya lang dito sa ating panahon ngayon, makikita naman natin dito, isang halimbawa, walang-wala. Deep poverty nga, trial of affliction, the abundance of their joy, and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kaya lang yung kanilang pagiging matulungin, hindi maramot, talaga nandun yung willing heart nila na gawin. Ang tawag ng Panginoon sa kanila, mayaman sila sa ganon. Kaya, pansinin niyo doon sa Book of James, rich sa pananampalataya, mayaman. Kaya nga, anong gusto mo? Mayaman sa physical o material, na hindi ka na mayaman sa pananampalataya. Alin kaya dito ang mas napipilis ang Diyos dito? Anong Diyos na marami tayo na mga material na bagay, ang damot naman natin sa Panginoon. When it comes sa time, minsan may mga sasakyan na, maramot pa. Alright, may available na mga sasakyan, nakakalakad pa, yung ganun ba? Tapos, napakaramot sa time sa Panginoon. Yung paggawa, pag-involved sa mga activities. Kakalakad tayo, nakakasakay tayo, kahit paano mayroon pang gastos. Hindi, nakakakain tayo, may damit naman, mayroon kahit paano. Lahat po ito, kung titignan natin in detail, alam ko tayo may excuse Wala. Ang problema, walang willing mind. Walang willing heart. Pag meron tayong willing mind, may willing heart tayo, na ito yung bunsod ng banal na Espiritu sa ating mga kapatid, hindi ho mahirap gawin ang anumang bagay na pinagagawa ng Panginoon dahil alam mo naman, you believe na ang lahat ng sayo sa Diyos. Yung buhay mo, everything sa Diyos yan. So, wala kang pag-aari dyan. Wala. Kaya ang tawag, katiwala ka. Ang hinahanap ng Panginoon sa isang katiwala,
1 Corinthians 4, 1 and 2, faithfulness. Yan po yun. So, as simple as that. Ngayon, pag-usapan po natin yung panglima, the last one. Ang isa pang sikreto, yung true heart in worship. Totoong puso in worship. Okay? So, hindi po yan lamang, marami nga, yung nag-rebuke dito ang Panginoon, naisulat sa Old Testament, New Testament, during that time na earthly ministry, yung kanilang mga bibig malapit, puri ng puri, sasabi ng I love you, yung mga ganon. Pero yung heart nila malayo. Ayan po yung declaration ng Panginoon. Yan ang nireveal ng Panginoon, yung hidden things na meron sila actually sa puso. True heart in worship. Pag tayo po nagwo-worship, totoo ba talaga sa heart natin yung pananambahan? Alam nyo, ako, blessed na blessed kanina. Kita ko yung mga kapatid, kung isang iba napakalayo, no? Pinakamalayo sa ating kanina, Apalit. And then, yung mga ibang mga kapatid dito, layo-layo, iba malapit lang eh. So, at least, nagkita-kita tayo by the grace of God. At nagawa natin na maluwalhati ang Panginoon, binigyan ng importansya yung kanyang salita kasi mas mahalaga yon, mawala man ang langit at lupa, mananatili yon. Anong gusto mo? Yung nawawala o yung nananatili forever? Kaya nga, binigyan tayo ng isang paalala doon sa 2 Corinthians 4, mga bagay nakikita temporal, mga bagay din nakikita eternal. And then at the same time, inugnay natin yon sa Colossians 3. Set your affections on things above, not on things on earth. And then ang pinagbabawal, tingnan nyo dito, pero ang pinag-usapan doon, yung superlative, more than, alin dito yung mas nakatuon yung affection mo. What affection? Yung being heavenly citizen, being in Christ, being a child of God. Balang araw, alam mo naman ay may nahanda na siyang lugar, place sa'yo, sa mga mansions in heaven. At babalik siya rito, bigyan ka ng glorious body, o ano sa yon. Di mo pa nakikita yon. Eternal yon. Excited ka ba doon? Mahalaga ba sa iyo ang mga bagay na yun? O just talaga ang paniwala mo lang ay yung lahat ng nandito mas mahalaga? Kaya yung mga heart natin ay natutuon dyan na unang-una. Minomonitor po ng Panginoon ng ating heart. Kaya a true heart in worship. Pagdating ng pananambahan, ang nire-require ng Panginoon, yung buong pamilya, buong sambayan ng Israel. Kaya nga meron nga silang tabernacle eh. Nagtitipon. Kaya habang naglalakbay sila from place to place, nagtatayo sila ng temporary tabernacle. Nagahain po sila doon. Pag naggagawa ng mali, ay kailangan nire-require po sa kanila or else papatayin sila doon. A true heart in worship. Mga kapatid, yan po yun. Family tayo ng God eh. Mga katiwala. Makakarinig tayo ng further instruction sa ating buhay bilang katiwala, bilang lingkod. Okay? And then bilang mga anak ng Diyos. A true heart in worship, pansinin muna natin yung Hebrews 10, 19 to 25. Right? Hebrews 10, 19 to 25. Familiar verse, yung ilan dito. Pero, alright, familiar nga, pero ang tanong sa atin, nangyayari naman ba? Nagagawa ba naman natin? Kaya Hebrews 10, 19 and 25, having therefore, brethren, ito yung 19. Tingnan ninyo, ito yung masarap. Kaya nakakalapit ka na ngayon, yung panalangin mo, nakakaabot na yon. Natatanggap na doon sa langit because of that relationship. Okay? Because of that relationship that we have in the Lord. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the what? The blood of Jesus. So kung wala yung shedding of blood, walang remission. Pag walang remission, you cannot get in touch with one another. Holy yung God eh. Ikaw hindi ka naman holy, hindi naman tayo holy. Kaya yung blood, yun yung nagbigay daan para tayo mawala sa pagkaalipin sa devil. Yung kasalanan nating naman na nagawa, yun ay forgiven. Pansin nyo, doon naging maluwag, pwede nang magsama ngayon yung holy God at yung hindi holy. Just and the unjust. Yung unjust tayo yun. Kaya nga yun ang 1 Peter 3:18. Yung just, talagang nagsakripisyo para sa mga unjust. Ngayon, paano tayo nagko-connect sa God? We have the Holy Spirit. We have His life. At ang one mediator, Jesus Christ. Ito yun.
Kaya boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, in verse 20, which He hath consecrated for us, I like that, through the veil, that is to say, His flesh. Kita nyo kung ano naging role nung kanyang flesh? So, yung veil na yon, yung kasi yung flesh na yan po yung nag-divide sa atin mula sa Diyos. God holy, tayo naging unholy. Just siya, tayo unjust. Ngayon, yung veil na yon, ay nakikita niyo nung nabuhay maguli ang Panginoon, ay nahati po yung veil na yon eh. Nawala yung veil na yon, okay, nag-sacrifice yon para mawala na yung veil na yon. Yung enmity na tinatawag sa Biblia. And having an high priest over the house of God, sabi ng verse 22, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Mga kapatid, napakalaga po yung true heart in worship. Pansinin natin itong verse 23, tuloy natin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Hindi po natitinag, kahit ano po yan, steadfast ka. Kasi ang tinitignan mo, yung author and the finisher of your faith. Kaya siya tinitignan mo. Hindi ka natitinag, hindi ka nawawala sa focus. Kasi doon sa kanya ka nakatingin. Siya perfect. Lahat ng bagay na pinakadakila, pinaka-best, pinakamaganda, ay nakikristo lahat. So anong gusto mo? Yung pangit o yung maganda, nagniningning? Si Kristo, siya yung greatest. Kaya doon ka tumingin kasi victorious yun eh. Punong-puno ng pag-ibig yun, punong-puno ng sacrifice yun, at punong-puno ng kababaan, kaamuan, lowliness in heart, para lamang ikaw na naging matigas ang ating mga puso, mga anak ng devil, may ugnay sa Diyos na banal. At yun ay ginawa niya, pamagitan ng isang halimbawa na ito ay nangyari sa life niya, napakataas ng Diyos, pero nagpakumbaba, sabi nga ng Philippians 2, He humbled Himself and became obedient unto death. Para lamang po sa buhay natin ngayon, aminin natin tayo makasalanan, we cannot save ourselves, wala tayong magagawa, di tayo basta makarating sa langit, kundi lang sa pamagitan ng one mediator na yon. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga meron na po tayong tinatawag nating boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Kaya sabi ng verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. 24, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kaya iyan po nararapat. Talagang yung malamig, walang kalamig, walang kainit-init sa pagmamahal sa Diyos, sa mga kapatiran, sa gawain ng Panginoon, mapuprovoke siya dahil ikaw ay mainit. Okay? Nagmamahal na, pinapractice mo na yung tama. Kung good works ang pinag-uusapan, talagang involved ka dyan. Nakikita yung willing heart mo, willing mind ka dyan. And then, kinoconsider mo yung kapatid mo na sana, hindi lang ikaw, kundi siya rin, ma-provoke na magmahal ng buong-buo, unang-una sa Panginoon, pangalawa kapwa. Yang nangyayari ho, among the professing believers of Christ, sa iba't ibang lugar ng mundo, mas number one, mas palagi yung time sa mga kaibigan kaysa sa Panginoon. Ito ay para na sa Panginoon ng isang bagay o time or whatever, pinagkakait. Kasi enjoy nga kay best friend. Na tinawag ngayon sa modern na besi. Ayan, no? May ibang mga term, ano? So, let us consider one another to provoke unto love and to good works. Kaya tama-tama po yun. Yung sinasabi ng Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially. Pareho yun. Unto the household of faith. Very clear po yun. Sa Ephesians 2:10, naligtas tayo by grace through faith in verse 8. At yung works natin, no?
Not of works, lest any man should boast, para maiwasin pagyayabang kung works natin. And then, for we are, sabi nga ng verse 10, we are His workmanship. His, workmanship. Pakatandaan mo yun, no? Tatlong salita yun. Work, man, ship. Kaya kanya-kanya po tayo ay man of God. His, sa kanya po, hindi sa'yo, ikaw na hindi na nagmamayari sarili mo, ikaw hindi ikaw. Siya. Kaya mapansin natin dito yun, no? Kaya let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting. Yan ang kalagahan po ng presensya ng bawat isa pag oras ng assembly o pagtitipon. Kapatid, I really appreciate po yung presence po nating lahat kanina. Purihin natin ang Diyos. Exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Nakikita mo na yung sitwasyon nangyayari. So lalo tayong magpursige, maging mainit, excited sa pagkikipagtipon sa isa't isa. Ngayon, ano pa yung true heart? At tinatag natin in worship. Pag may worship, dapat ganito yan. Pasinin natin Ephesians 5:19 to 21. Ephesians 5:19 to 21. This is what the Bible says. Speaking to yourselves. Nakikita nyo sa... Okay. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. Kanino? To the Lord. Have you noticed that? Kaya pag tayo nasa congregation, kakaroon tayo ng congregational singing, o maaaring sa choir, o special, ito po yung maging attitude natin, yung heart. Pag tayo kumanta, wala doon sa mind natin magpa-impress or pakita yung galing natin. O kaya lang, para lang habit mo lang. Kundi make sure galing sa puso kasi maring na-bless ka sa isang kanta kaya gusto mong kantahin. Kaya yan po yun. Kaya gusto mong mag-involve, kumanta naman para sa Panginoon. At pangalawa, para doon sa ating mga kapatid. Ma-bless sila. O may bisita man, para din sa kanya. Kaya napakasarap, no? Speaking to yourselves in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Anong kasama niyan? Verse 20. Giving thanks always for all things unto God. For all things, ha? Ano bang mga lahat ng bagay meron ka? O dinadaan ng Panginoon sa iyo? Bigay ka ng pasalamat sa Diyos. Maaring yung thing na dumaan sa kamay mo ay hindi kasing halaga o kasing dami nung dumaan dun sa iba, iwasan mo yung inggit. Yun muna. Pag na-develop na hindi ka naiinggit, hindi nag-iiba yung spirit mo at pagmamahal sa Panginoon, kahit ano meron ka, doon ngayon may apply yung spirit of contentment. Hindi mo tinitignan yung sa iba para mainggit ka. Pag mainggit ka kasi, iba na yung dating nun, ano? Ang gigigil ka marahil, ang gagalaiti, baka nagmumura ka pa sa loob, o yung mga gano'n, no? Huwag mong gawin yun. Giving thanks always for all things, ang wika ng Panginoon, unto God, and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 21, ano sabi dito? Submitting yourselves one to another. One to another. Mag-submit ako sa iyo para naman at least maging blessing ako sa iyo, maging blessing ka sa akin. One to another in the fear of God. Mga kapatid, compare that with Colossians 3 verse 16, last verse. Amen? Colossians 3 verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another. Ando na naman po yun. Kailangan ko talaga nagpapalakasan tayo. Sabi nga nung 10:25 ng Hebrews, right, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Exhorting one another. Talaga dito, group ito na in-imply ng Biblia. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kasi pag hindi mo minamahal ang iyong kapatid, naiinis ka, problema mo yun kasi it look like you are not in the fear of God.
Pag nasa fear ka ng Panginoon, ang iiral po sa iyo at sa ating lahat, meekness, lowliness in heart. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka naman perfect na tulad niya. Okay? Hindi ka naman perfect. So, kailangan mo yung assistance. Kaya kailangan mo isang kapatid mo, pag-pray ka, kahit man lang yung masaya siyang nakikipag-usap sa'yo, na-entertain ka na. Kumbaga, dali natin sa punto. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing. Pansinin natin pag-compare natin ng dalawa kanina. Doon sa verse 19 ng Ephesians 5, singing and making melody in your heart to the Lord. Ito naman, ano ang singing natin dito? Alright. Sabi dito, spiritual song, singing with grace in your hearts to the Lord. Have you noticed that? To the Lord. To the Lord in Ephesians 5:19. Okay? Singing and making melody in your heart to the Lord. Ito naman, singing with grace in your heart to the Lord. Pansin mo yon? Di ba palagi natin pinapaalala yung dalawang pagkaiba ng dalawang mercy and grace? Yung mercy, hindi binigay sa iyo ang deserve mo. Dahil tayo makasalanan, okay, naging kaaway ng Diyos, anak ng devil, pasanin po natin doon, napakarumi natin, disobedient, rebellious, pero yung pong dapat na may pataw sa iyo, katumbas nung ginawa mo, na meron ka, hindi po niya binigay. Yan po yung mercy. While yung grace, kasi hindi mo deserve ang isang bagay, pero binigay niya. Yung isa, hindi binigay yung deserve mo. Dapat kang, kumbaga sa batukan, pero hindi ka niya binatok dahil nahabag siya sa iyo. Yung biyaya naman ay hindi mo deserve pero binigay niya sa iyo. Ganda, no? Hindi mo deserve pero binigay niya sa iyo kasi yun ang pinaghirapan, yun ang binigay, yun ang buhay na inalay ng Panginoon para sa iyo. Grace na yun. Salvation mo, grace na yun. You don't deserve it pero binigay sa iyo. Dahil nga yung pananampalataya. Pinaniwalaan mo, tinanggap mo ng buong kababaan ang iyong katayuan na without Him you can do nothing. Hindi ka makarating ng langit kasi siya yung daan. Hindi ka mapapatawad kasi siya yung nagbigay ng dugo. Hindi ka matutubos, ibig sabihin hindi ka mawawala sa pagkaalipin sa devil kung hindi siya. Kaya maraming bagay na talaga, factors, na talagang may ipopoint kay Jesus Christ ang lahat ng solusyon. Kaya sino ka para pagmalakihan natin ang Panginoon? Sino tayo? Lahat ng nasa ating Kanya yun eh. Katiwala nga. Kaya nga, ni-remind tayo ng 1 Corinthians 4 verse 2, nire-require niya yung faithfulness. Kasi yung Panginoon, naging faithful siya. Hanggang ngayon, faithful. Yung Kanyang pinangako, ginagawa niya yun. Kaya lang, ang problem natin, hindi tayo nagiging aware at hindi tayo nagiging thankful. So, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Yan po yung sikreto dyan. So, ito yung kailangan natin mga kapatid. True heart in worship. Pagkatandaan mo, pag mag-worship ka, ang in-expect ng Panginoon ito masaya. May kanta sa puso. Alam mo na matatanggap ang iyong pananambahan pag totoo yung heart mo. Dahil meron na po doon na tayong high priest doon sa Holy of Holies. Yan po yung Jesus Christ, pamagitan ng kanyang blood. Yung inalay doon para matanggap ang mga bagay na ginawa natin sa buhay natin ito, na ito ay kasuklam-suklam. Pero binayaran ng Panginoon through His blood, kaya po tanggap po ng God. Kasi ho siya, yung tinatawag po natin, priest over the house of God. Kaya ito yung dapat natin consider, isa alang-alang, kaya nga yung salita ng Panginoon kailangan manahan po sa atin richly in all wisdom. Tapos magkakaroon na ng manifestation to reflection, teaching and admonishing one another. Magiging concern ka na ngayon sa kapwa, lalo na ang mga kapatid mo sa Panginoon. Kaya napakalaga po ng pagtitipon. Nandun yung ugnayan, okay, yung submitting yourselves one to another. Kaya nandun po talaga yon
may mga kanta, masaya kayong kumakanta, misa maaring nag-usap kayo, o duet tayo, o trio tayo, yung mga ganun, nag-uusap-usap yan eh. Spiritual songs, kahit kanta ito, ay hindi po yung spiritual songs, talaga po, ang heart po talaga ang pinupuntiryan ito, pag spiritual songs. Hindi po yung kanta para lang marunong ka lang ba, pero wala actually sa heart, pagkikita mo, emotional ka lang. Emotional ka yan. Kaya maaring kumakanta ka, ay paikot-ikot ka, indak ng ganun. Yung mga ganun, no? Singing with grace in your heart to the Lord. Note and part. Yung note natin. Makikita dyan. Makikita sa screen. Yes. True worship is according to the words of God. Alright? So, hindi doon sa term mo, hindi doon sa term ko. According to the words of God. Labas doon, hindi po yun totoo, tama. Kaya kailangan true heart mo. Aware ka na kailangan mo siyang sambahin. Yan nga ang binabanggit doon sa John 4. Doon siya po yung dapat manambahan sa spirit. Yung true worshiper and truth, sabi ng Biblia. So yung totoong pananambahan is according to the words of God at involves po dyan yung right attitude at saka spiritual song. Kaya yun po yung pananambahan talaga, may spiritual songs. May pagkanta. Kaya nagkakaroon po tayo ng pagkanta ng congregation. Pagtsagan mo dyan, huwag mong sabayan na tumitingin doon sa cellphone. Gat maaari, mute mo o may off mo, mas maganda. Para hindi yun istorbo. Okay, pagkatanda naman mga kapatid. Ngayon, kaya nga palagi natin ini-encourage, you have to bring his book, the Bible. Natutokso kasi tayo pag gadget ang ginagamit, na doon mo tinitignan. Most of the time, natutokso ka doon. Tapos, habang tinitignan mo doon, tapos may mga nag-ring na gano'n, silent, kahit sa ring, makikita mo naman yun, no? Vibration, o natukso ka na tinignan mo. Ayun. So, ayan po yung mga tendency. Kaya nga, sabi niya, true worship is according to the words of God and it involves the right attitude and spiritual songs. Mga kapatid, dapat po natin pag-isipan yung ating pagiging complete kay Kristo. So, nag-expect ang Panginoon ang true worship. Yan po kasi yung sikreto ng talaga niyan. Dapat mangyari at makita sa buhay natin. True heart in worship. And then, mapapansin po natin yung willing heart for service. Wala na po ditong sapilitan ho rito, no? Talaga service ito. And then, alam naman natin, ang Panginoon ay matuwid na Diyos. Kaya ho naman ang gantihan yung mga bagay na yun kasi. Kaya nga, your labor is not in vain in the Lord. Always remember, yung Hebrews 6:10. God is not unrighteous. Okay? To forget your works and labor of love, which you have showed unto the saints. Pinakita. Hindi lamang mahal mo yung kapwa mo kasi dapat pakita yung household of faith nga, mga kapatid. Kaya makapapansin natin doon, willing heart. Hindi lamang yung ganon, kundi dapat to meron tayong right spirit for God. Hindi yung parang iba naman spirit mo, bad attitude. Kaya parang ikaw halimbawa, talaga sinabihan ka ng magulang, magsama-sama ka. Huwag mag-excuse. Baka dala-dala mo pa yung galit, naiinis ka. Pagdating sa simbahan, nakasimangot ka. Bakit di mo nagustuhin? Halimbawa, sabihin na natin pinilit. Hinakay. Parang hindi, parang meron ka ibang lakad, meron ka ibang gagawin. Ito, kahit tamad ang pakiramdam mo. Bakit? Maring napuyat ka. Kaya parang pakiramdam mo inaantok ka. Hindi ho tama yun. Hindi ho kaaya-aya sa Diyos yun. Kaya hinahanap dito ng Panginoon, right spirit para sa Diyos. Pag hindi right yung spirit mo, huwag mo nang gawin. Isang bagay. Naglalaro ka, lalo natin ginagalit yun. Ano? Then yung pangalawa, yung pure heart for vision. Kung gusto mong makita ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay mo, then darating din ng araw, kaya pag meron po tayong ganyan, talaga magaganap po yan. Lalo na sa 1 John chapter 3, face to face talaga makikita mo ang Panginoon. Ano? At yan po yung una nating punto na pinag-usapan, single eye in the believer's life. Kailangan dito ay isang focus mo lang, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Right, Hebrews 12:2, and then yung Titus 2:13,
looking for that blessed hope, right, the glorious appearing of our God and Savior Jesus Christ. Yan po yun. Yan ang tinitignan natin, yung promise niyang coming, kasi sinabihan na tayo in John 14, aakyat, magpiprepare places para sa atin. Diba, excited ka doon, kapatid? Isipin mo yan, ano kaya yung pinahanda ng Panginoon para sa akin? Alam mo, napakasarap pagbulay-bulayin mo yung talata na yun. Then sa araw-araw, nakikita mo naman kung paano niya sinusupply yung needs mo. Paano tayong kiniki, paano tayong iniingatan. Ayan, no? For 3 months, safe tayo. At least meron mga biyayang tinatanggap, nakakaraos. Okay, at least yun, nakikita mo natin, napakaganda. And then paganda na po situation. Modified General Community Quarantine. Last stage na lang kung kasunod niyan. And then normalcy na po yun. Kaya makikita ko ninyo ang hakbang ng gobyerno pag mayroong medyo lumalala nung nilagay sila sa Modified General Community Quarantine, talaga binalik sila sa GCQ. And then yung nasa GCQ, lalong nagkaroon ng paglala, binalik sila sa modified quarantine o modified community quarantine, MCG o MCQ. And then pag lalong lumala yung pinakauna, ito yung pong tinatag nating enhanced community quarantine. Ang dami na po nating nilampasan, mga kapatid. So pray. At enjoy po natin, maging aware tayo, yung ating pagiging complete in the Lord Jesus Christ. Amen? Para at least ito yung in-expect niya mangyari sa atin, dapat, alright, na yung sikreto na yan, ng bagay na ginawa niya because of His resurrection, yung nagsil, yung ating tingin ngayon, ng una, nakatuon sa Panginoon at mga bagay sa langit, Colossians 3. Pag vision, talagang you're excited na walang araw makita mo siya talaga personal. Sa ngayon, sa araw-araw na buhay, pag may pure heart ka, makikita mo yung kilos ng Diyos sa buhay mo at buhay ng iyong pamilya. Makikita mo. Para mo na rin nakita ang Diyos. Ganon din Moses, naranasan po niya yun. Sa pamagitan ng pananampalataya, ay parang nakikita yung invisible God. Pure heart for vision. And then, right spirit for God. Right spirit for God. Pagkatapos, yung willing heart for service, and then yung true heart in worship. Mahalaga po, yung pinaka-highest form ng ating buhay dito, yung magsamba. Siya po yung sambahin natin. Huwag po yung sino-sino, ano-ano. Huwag po natin sambahin ang ating sarili, ating talino, ating kayamanan, at lalong yung iba, kapwa. Kaya maliman ho yung term na idol ko si ganito, yung na-idolize ko. Pag dumarating doon sa banda mo, patay na patay ka. Okay, yung mga ganun ba? Kailangan po bantayan natin yung heart natin pagdating dyan. Baka pagdating ng ganun, yung idol mo, pag siya nakita mo, patay na patay ka. Yan po yung nangyari po doon panahon ng Beatles. Maraming mga kabataan doon nasira ang buhay. Patay na patay sila sa mga Beatles. Kaya kahit tayo libre, bigay yung katawan nila. Mga kababaihan, maraming nangyari. Mga kalakihan, dahil po yun ang spirit na umiiral during that time, ang dali po. Bumaba po yung morality ng tao. Yan po yung katotohanan. Hanggang ngayon, dahil po dyan sa mga ganyang uri ng kanta. Kaya nga po, napaka-ingat ng Panginoon, kinakailangan po dito ay spiritual songs. Spiritual songs. Spiritual songs. Kaya kumakanta ka, nandun ang biyaya ng Diyos with melody to the Lord. Mga kapatid, manalangin po tayo. Think about these 5 things na sikreto ng ating pagiging complete kay Kristo bilang experience na nais ng Panginoon na experience natin habang tayo binibigyan, pinapahiram ng buhay, nakikipag-ugnayan sa Kanya unang-una. And then, pag meron tayong ganong klaseng matibay na pundasyon sa unang bahagi ng ating Christian life, yung ating pagkikipagnayan, relationship, fellowship with the Lord, and then yung kapwa, yan ang pangalawa. Huwag nating hayaan na yung pangalawa na bahagi ay yan ang maghari sa life natin, magibabaw kesa dun sa una. Dalawang setup yan eh. Sa Panginoon relationship natin and then relationship natin sa ating kapwa.
Kaya nakasentro po sa dalawang salita ay isang salita, mahalin ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. And then, pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yun po yun. Di pwedeng mauna yung number 2 kasi number 1. Saan mo makikita yun? Kaya mga kapatid, really appreciate po natin ang kagandahan, kalooban ng Panginoon, yung way niya, gumagawa ng paraan para magpaalala po sa atin bilang kanyang mga anak at bilang kanyang mga anak. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa oras na dinagdag mo sa amin. Ginamit mo para ipaalala sa amin ang bagay nito na may kinalaman sa aming pagiging complete in you. Napakasarap malaman. Wala na ho kaming may dadahilan, may excuse because binigay mo sa amin yung best mo. We have thy spirit, we have thy book, we have thy promises, your commitment. You will never leave us nor forsake us. Pinaalam mo kung anong meron kami at kung ano ang mangyayari sa inaharap para sa amin. Lahat po ito ay very encouraging, inspiring, at ito, Panginoon, ay paninindigan mo, pangawakan mo sapagkat ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. Pangalawa, nais mo, Panginoon, sa buhay namin dito, sa part ng aming practices, nais mong pakita sa mga kapwa na sila naman ang object ng iyong layunin, na sila po'y makumbinse nang sino man nasa iyo ay bagong nilalang. And then, pinatutuhanan na ikaw yung aming Lord, na dapat master namin ikaw nasusunod. Wala ko at makikita rin po yung kawalan ng pangamba, takot, dahil ikaw yung aming Savior. And at the same time, yung pangatlo, ay alam po namin tapat ka at yung commitment mo, pinangako, ay gagawin mo. Yan po lahat ang magbibigay sa amin ng kapanatagan, solid na pananampalataya, at maglililikha, magbubunga ng kagalakan sa puso, excitement to do your will habang nandito kami. Unang-una yung pagsamba na yan. Ang palagi namin tinitignan, ikaw sa buhay namin, mga bagay na hindi nakikita pero eternal. Excited, talaga excited. Halos hindi na makatulog kung dali po natin sa punto na yon, na baka mamaya babalik ka darating, Panginoon. Kailangan maghandang-handa kami. Napakasarap maramdaman ang isang naghihintay, na hinihintay ang minamahal at yung nagmamahal sa Kanya ng totoo. Lord, thank you very much sa lahat ng mga answered prayer. At patuloy po namin nilalapit ang mga nasa puso namin na kami naniniwala na ito ay marahil galing sa iyo. So kinukonsulta, hinihiling kung ano po yung will mo. Surrender na kami dyan. Gusto namin yung will mo, not our will, but thine to be done. Masa po kami, mga darating na sandali, araw, nidadagdag mo sa amin. Help us, Lord, to do thy will. Para po sa iyong pangalan, kapurihan at kaluwalhatian, Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, thank you very much po talaga sa tiyaga, joy, at pakikisa with prayer na panonood, pakikinig ng salita ng Diyos. Thank you so much. Ito po yung pakita natin sa mundo na tayo po yung mga anak ng Diyos, mga katiwala, pero makita po yung pagkaiba. Amen. Kaya mabuhay po kayo lahat. God bless you all. Good night.